Songs of joy. Ano yung nakikita niyong puno diyan sa tabi? No? Yan ay puno ng mansanas. Okay? Puno ng mansanas. Okay? Ngayon, ang puno ng mansanas na yan, makikita niyo may mga bunga. Okay? May mga bunga siya. Ano ang point, mga kapatid? No? Anyway, gusto ko lang sana masabi ko ito ng mabilisan lamang. Ang katotohanan, ang tagumpay, ang pera, ang bahay at lupa ay parang mga bunga yan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, parang mga bunga. Parang mga bunga. Okay? Kailangan mo ng pera. Kailan katabi mo? Kailangan mo ba ng pera? Kailangan ko. Anong sagot? Sabi mo, mamaya na yan. Kailangan din natin yan. Okay? So, ngayon, makikita niyo, may bunga, may pera, ano ba? Bahay, ano ba? Damit. Okay? Lahat ng basic na kailangan natin, mga kapatid, sinisimbolo ng bunga. Ang tanong, saan galing ang bunga? Saan galing ang bunga? Sa Puno. puno. Sabi mo sa katabi mo, sa puno. Puno. Okay. Ngayon, ang tanong, pag sinabing tanim, diyan papasok na pag-uusapan ng puno. Ano ang point ko, mga kabataan? Kapag binigyan ka na ng pagkakataong mag-aral, taniman mo na. Dahil ang ibinibigay sa iyo ng magulang mo, magkaroon ka ng sariling puno. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang puno? Ay, hindi. So, ngayon, tingnan nyo ha. Si Mami. Mga kabataan, nandyan pa kayo. Amen, amen. Diba? Kasi, darating ang panahon. Tingnan nyo ha. Darating ang panahon. Pag kailangan nyo na ng pera at wala kang sariling puno. Sabihin nyo nga ulit, puno! Puno! Nako, pag wala kang puno, hahanap ka talaga ng ibang puno na may bunga at sasabihin mo ganito, ay, peki naman po ng puno, kailangan ko po ng pera, kailangan ko po ng mabuhay. Anong sasabihin ng may-ari ng puno? Ay, bawal. Bakit? Akin yan. Ngayon, kung kailangan mo, ang dapat mong gawin? Sige, magtrabaho ka. Mga kabataan, nandiyan pa kayo? Okay? Ngayon, ganito. Ngayon, itong puno na ito, no, itinatanim yan. Kung kailangan mo ng bunga ng tagumpay, kailangan nagtanim ka. Okay? Sabihin nga natin ulit, tanim. Ay, teka, nagigits nyo ba, mga kabataan? Nandiyan pa kayo? Okay? Nandiyan pa kayo? Amen? Ngayon, ganito. Alam nyo, ang salita ng Diyos, ang Bible, direkta ito na nagsasalita na ang inyong pag-aaral, na ang ginagawa ninyo ay parang pagtatanim. Okay? Pagtatanim yan. Kaya pag sinabing nag-aaral ka, anong ginagawa ng estudyante? Nagko-computer siya? Pag sinabi bang nag-aaral, nagpupuyat sa laro sa cellphone? Tanong katabi mo, ganun ka ba? Diba? Eh hindi mo tinataniman. Hindi ka nagtatanim ng puso. Dinadaya ka ng kaaway. Nasa lifestyle mo ang pagtatanim. Kaya kung ang tinataniman mo puyat, ang tinataniman mo puro laro, ang tinataniman mo ay bisyo, ay grabe, hindi ka aanin ng puno. Wala kang magiging puno. Lalaki ka pagdating ng panahon. Wala akong bunga. Wala akong bunga. Pero salamat sa Diyos, sa season nyo na ito bilang mga estudyante. No? Natapos nyo ang school year, ang ibig sabihin, natuto kayong magtanim. Pwede bang palakpakan mo yung katabi mo? Pero, sabi mo sa katabi mo, pero, ayan, okay? So, dahil na natapos mo ito, okay, na ikaw ay nakapagtanim, merong next level. Magkakaroon ng next school year. Ilan sa atin dito, pagbubutihin mo ang pagtatanim mo. Amen? So, mga kabataan, no, nasa season kayo ng pagtatanim.
Kaya huwag kang pakabig. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pakabig. Di ba, no, ang inaasahan mo lagad ay lagi pera. Inaasahan mo lagi material na bagay. Di ba parang puro pakabig? Dapat patanim ka. Okay? At taniman mo ang iyong pag-aaral. Mag-review ka. Okay? So, yan ang gusto ko lang ipakita, mga kapatid. Ngayon. Okay. And last slide, tingnan niyo po ito, mga kapatid. Pain, yung ano dyan, yung phrase natin. Tingnan niyo po ito. Pain can become a source of joy Ako na kung bahala. if we take the first step by planting seed. Yung season ninyo ng pag-aaral, tandaan niyo ito. Ilan sa atin dito nasa grade 7 ka? Grade 7, nasang kamay? Sa pasukan, grade 7. Okay. Meron ba dito nasa grade 8 ka or 9? Taas ang kamay. Grade 10. Ayan. Okay. Yung mga, lahat ng mga senior high, taas ang kamay. Okay. Lahat naman nung magkakolehiyo na. Okay. Okay, anyway, ang gusto kong sabihin ganito. Yung grade school na yan, yan ang season ng pagtatanim. Andiyan ba kayo, mga kabataan? Ngayon, i-respeto niyo yung season na yan para may maganda kang pulo pagdating ng panahon. Idikta mo yan sa iyong emosyon. Andiyan ba kayo? Dapat in love ka. Hindi sa katabi mo. Kasi ikaw at ang damdamin mo hindi pwedeng ihiwalay. Kasi yung damdamin na itatanim mo sa kung saan man, hindi mo maitatanim yan sa puno ng iyong tagumpay. Andiyan ka ba? Okay? Pero tandaan nyo, yung emosyon natin, may mararamdaman kayo. Sabi mo sa katabi mo, normal yan. Kaya lang, sabi mo rin sa katabi mo, magtanim. Okay? So, pain becomes a source of joy if we take the first step by planting seeds. Okay? There is a harvest that will come if we sow in the midst of tears. Okay? Mahirap mga kapatid. Lalo pag sa paligid natin, usong-uso na halimbawa, in love sila sa bisyo. In love sila sa mga laro. In love sila sa mga maling bagay. O in love sila sa mga out of context ng buhay nila. Ano nyo, what will happen? Darating ang panahon, hindi nyo mapipigilan ang edad ninyo. Ilan sa inyo dito nung pinanganak ka, no, ang totoo yung katabi mo pala, 50 years old na pala. Tingnan mo, baka naman pinipigil mo lang ang edad mo, 50 ka na, ha? Tingnan mo, baka mamaya 50 years old ka lang, pinipigil mo lang, ha? Meron ba dito na pigil mo edad mo? Hindi. Okay? Aba, kahit ilan sa inyo dito, gusto mong tumanda. Yung iba kasi ang gusto, tumanda agad. Pero hindi mangyari-yari. Yung iba naman, pinipilit maging bata, hindi na mangyari-yari. Ano ang point? Hindi mo mapipigilan ng panahon. Darating ang panahon, sasabihin na sa iyo ng pamilya mo o ng kahit na sino, hindi ka na cute. Magtrabaho ka. Okay? So, anong point ko mga kabataan? Pwede ba natin basahin ito na sabay-sabay? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Pain can become a source of joy if we take the first step by planting seed. There is a harvest that will come if we sow in the midst of tears. Tandaan nyo, yung tears, yun yung pag-aaral. Masarap mag-aral, pero ramdam nyo ang laban. Pero taniman nyo lang. Dahil kapag tinaniman nyo, nirespeto ninyo ang sabi ng Bible, aani kayo ng may kagalakan. Ilan sa inyo dito, pagdating ng panahon, gusto mo may sarili kang puno. Amen?
Now, take note, pwedeng ang punong ito may kumpanya ka. Pwedeng ang punong ito may potential ka. Pwedeng ang punong ito na-develop ang utak mo. Hinahabol ka ngayon ng malalaking kumpanya. Bakit? Sesweldohan ka nila. Bakit? Kasi may puno ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, ayan, may tao lang lumalabas sa gilid po. Sabi mo, huwag mong pitasin. Okay, anyway, andyan pa kayo mga kabataan. Amen? Okay, so, I will end dito po sa verse natin. Yung kanina binasa natin dun sa una. Sowing in tears. Okay, sowing in tears. Yan yung pag-aaral. Pero, tinaniman ninyo. Pwede ba tumayin tayong lahat? Ilan sa atin dito magsasabi, Pastor, parang may revelation si Lord sa akin na yung pag-aaral ko pala, hindi lang pala ito patungo sa edukasyon. Ito pala ay prinsipyo ng pagtatagumpay sa buhay. May magsasabi ba sa inyo dito, Pastor, meron akong kailangan palang itama pa, meron akong kailangan pagandahin pa. Nag-aaral ako kaya lang medyo compromise. Pumapasok ako ng school, kaya lang parang iba ang focus ko. Pero may itatama ako ngayon. May magsasabi pa sa akin dito, babawin ako next school year, ibibigay ko yung the best ko sa pagtatanim. Amen. Sige nga po, palapakan natin. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating kanang kamay. Hallelujah. Father God in heaven, pakinggan niyo po ang mga kabataan na ito. Come on, please focus to Jesus right now. Alam ni Lord, come on, ilapit mo. Meron ba sa inyo dito nagkaroon ng struggle sa pera along the way? Nagkaroon ng crisis sa family? That until now, mayroong galit na pumapagitna, tampo. Kasi hindi madali ang buhay. Pero, sinasabi mo ganito, nabasa ko sa Bible, dapat pala ako magtanim kahit umiiyak. Hindi ko itadamay ang aking pag-aaral. Come on, pwede mo sabihin mo yan kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Lord, ilayo mo po ako sa mga maling impluensya. Sa totoo lang, madaling sabihin pero ang hirap gawin. Kaya kailangan mo talagang dumulog sa Diyos right now. Come on, just talk to Jesus. Lord, give me strength na mag-desisyon ako ng tama para sa buhay ko. At kung ikaw ay nagkamali, mayroong mga nakaraan, tapos na yun, tapos na yun. Lumapit ka ngayon sa Panginoon at sabihin mo, Lord, sa opportunity ibibigay mo sa akin sa next school year, pahahalagahan ko na. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po ng marami sa buhay ng bawat kabataan na narito ngayon. And indeed, Father God, naging matagumpay silang taniman ang school year na ito. And I pray, Lord, na yung message na ito ay magiging baon nila. Haharap sila sa next school year ng mas matapang, mas matatag, mas focus, Panginoon. Mas focus at may values. Salamat po ng marami, Ama. We praise you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan natin. Thank you.